Hello mga ka-DC! Sulit nga ba ang pagkakabili namin sa Nissan Terra VE 2024? Ngayon, ipapakita ko ang design, features, and benefits ng interior nito. Pero kung hindi mo pa napapanood ang aming vlog regarding sa exterior nito, ilalagay ko na lang yung link sa description. Halika at samahan mo ako, silipin natin ang interior ng Nissan Terra VE 2024. Siyempre, sisimulan natin ito sa safety features nito. Pagdating sa kanyang safety, hindi kayo papahiya ng Nissan Terra VE 2024. Yung kanyang tinatawag na SRS or Supplemental Restraint System ay napaka-concern sa driver at passenger. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung design ng Nissan Terra VE 2024. So, makikita nyo sa kulay na ginamit nila is black with a touch of chrome. So, isa ito sa dahilan bakit ito yung napili namin. Yung effect niya kasi parang bagay sa personality ko, parang alam mo yun, parang medyo tito looks na yung dating. At the same time, nandun pa rin yung pagiging elegante at luxurious na tingnan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang space and seating capacity nito. Ito ay 7-seater. Meron itong 3 row. First row, syempre, para sa driver and iced coffee passenger spaces. Ito naman yung ating second row. Ang maganda dito para sa mga coffee lover, meron na tayo ditong armrest and cup holders. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung third row. Pero meron kang 2 options paano makaka-access sa third row. Una, itong fold and tumble switch na nakalocate sa center ng console. So, pull mo lang yan. Then, automatic na yan. Ito naman yung manual para makapunta ka sa third row. Pull mo lang to, then fold, then lift. Access ka na sa third row. Bibigyan ko naman kayo ng idea kung gaano nga ba ka-spacious itong Nissan Terra VE 2024. So, reference lang, ako ay 5'6" yung height ko. Ganitong kalaki yung knee room. So, meron kang freedom talaga para magulat-ulat yan. Ngayon, yung knee room, ang ibig sabihin nun, yung distance ng tuhod mo hanggang sa front seat. At ito naman yung headroom niya. Yung headroom naman, yung distance mula sa head mo hanggang sa ceiling ng sasakyan. Ngayon, nandito naman ako sa third row ng Nissan Terra VE 2024. So, ang height ko is 5'6". Makikita nyo ang headroom niya, medyo saktuhan na. Since elevated yung seat natin dito. Ito naman yung knee room dito sa third row. So, masasabi ko na mga nasa 3 to 4 inches pa yung distance ng knee room dito. So, napakaluwag pa nito compare mo sa ibang SUV. Kaya ito napili namin dahil nga isang factor dito yung space. Siyempre, kung ikaw driver, gusto mo yung family mo habang nasa biyahe is komportable dapat sila. Pag-uusapan naman natin ngayon is about sa seat adjustments. So, ngayon, ipapakita ko yung 3 adjustment na pwede mong gawin dito sa driver seat. So, ito yung una, yung forward and backward. I-pull mo lang itong lever na to. Then, huwag mo siyang bibitawan. Forward mo or backward mo. Siyempre, depende sa haba ng legs mo para maabot mo yung brake pedal and gas pedal. Then, pag ito na yung gusto mong position, baba mo lang siya. Tapos, yan na. Stable na yan dyan. Pangalawa naman is yung reclining dito sa sandalan. So, ito naman, i-pull mo lang to. Then, i-recline mo na tong seat mo. So, depende rin sa gamit. Siyempre, yung ibang driver, minsan pagkatapos mag-drive, magpapahinga. So, ito yung adjustment niya. So, ito naman yung para sa vertical height adjustment niya. Kung natataasan ka or nabababa sa upuan, pupush and pull mo lang to. So, ito naman yung headrest range. So, ito yung pinakasandalan ng ulo natin once na tayo ay nag-drive. So, ito rin na-adjust. Siyempre, magkakaiba tayo ng height. Pero ang rule of thumb nito, dapat yung tenga natin nasa gitna ng headrest range. So, paano ba siya i-adjust? Press mo lang to. Ganyan. So, kung gusto mo naman siyang linisan, pwede mo siyang kunin. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung storage at cup holders ng Nissan Terra VE 2024. So, nandito yung tinatawag na glove box. So, yan, napaka-smooth buksan at i-close niyan. So, dyan namin nilalagay yung mga important documents namin. Dito naman yung tinatawag na auxiliary box. Pwede mo siyang lagyan ng shades mo. So, meron din tayong storage dito sa loob ng center armrest natin. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung mga cup holders ng Nissan Terra. So, napakalaga nito dahil wala naman kaming alis na hindi kami nagkakap. So, ngayon, papakita ko na sa inyo mula first row hanggang third row. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung mga power outlet and port charging nitong Nissan Terra VE 2024 simula first row hanggang third row. So dito sa first row, meron ditong dalawang port
na magkaibang type. At meron din tayo ditong power outlet dito sa first row. So, kung magpapakabit kayo ng dashcam. And another power outlet sa loob ng center armrest. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kalawak yung space ng Nissan Terra VE 2024. So, ganito siya kalawak once na lahat ng seat mo ay na-occupy ng mga passengers. So, meron pa yan dito. Mga sapatos, pwede nilang ilagay. So, kapag ang scenario naman is wala namang mag-occupy ng last row, pwede nyo naman siya i-fold. Paano siya i-fold? Atakin nyo lang to. Itong strap na to, tulak nyo, yun na yun. Same din, hatak to, tulak. Ito naman siyang lawak yung space niya once na 4 lang yung pasahero. Ito naman yung max capacity niya pagdating sa cargo. Then makikita nyo, pwede ka pa humiga sa sobrang luwag nito. Kaya kung usapang space, masasabi kong pasado ang Nissan Terra VE 2024. Napag-usapan na natin ang about sa safety features, seating adjustments and capacity, power outlet, storage and space. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung function sa loob ng sasakyan ng Nissan Terra VE 2024. Sa function, simulan natin ito sa pag-start ng engine. So, keyless na pala itong Nissan Terra VE natin. Para ma-start ito, tapakan itong brake, then push mo itong push button ignition switch. Makikita nyo sa dashboard yun, no? Lalabas na yung Nissan na logo. Ngayon, ang sunod natin pag-uusapan is shift lever or cambio. Pero bago tayo mapunta doon, gusto ko munang i-cambio sana yung topic. Kung nagugustuhan mo yung mga information na nabibigay namin sa inyo, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng mga new videos kagaya nito. So ito naman yung ating shift lever or mas kilala sa tinatawag na cambio. So ito, P stands for park, R for reverse, N for neutral, and D for drive. So, itong transmission natin is 7-speed automatic transmission na yan. Basically, meron siyang tinatawag na manual mode or sports mode. So, itong park, so basic lang naman yan. Dapat, before and after ka mag-drive, nasa park position yung sasakyan mo. Ngayon naman, tingnan natin tong R or tinatawag na for reverse. So, kapag ka nalilipat ka ng panibagong gear, tatapakan mo yung brake, then ipipress mo to, mo siya, papersahin pa, punta sa'yo. Once na tayo ay nasa reverse position, itong screen natin, ibabato niya yung vision ng rear camera natin. So, ano ba ibig sabihin ng mga linya na yan? Yung red, yellow, and green, ang tawag sa linya na yan is distance guidelines. So, ibig sabihin, meron yung mga corresponding distance, depende sa kulay na tatamaan. So, kapag ka green ka pa, approximately, yung layo sa'yo ng object is 2 to 3 meters. Kapag nasa loob naman na ng yellow line or yellow back, approximate 1 meter. And pag nandito naman na sa red, nasa 0.5 meter na lang or kalahating di pa. So, ito namang color orange, ito kung saan yung way ng steering wheel mo. Pansinin nyo, kapag pinapapunta ko sa kanan, pupunta rin sa kanan yan. Pag pinapunta ko sa kaliwa yan, papunta rin sa kaliwa yan. Para malaman mo kung pantay na yung gulong mo sa likod or hindi. Kapag ka nakaganyan yan, nakalay na yan dyan, ibig sabihin, pantay na yung gulong mo. So, ang tawag dyan sa orange na line na yan is predictive course line. So, ito namang N stands for neutral. Sa gear na ito, dinidisengage mo yung transmission mo from engine. So, inaalaw mo yung vehicle mo to roll freely. So, ano ibig sabihin nun? Kung saan yung paring ng daan, dun pupunta yung sasakyan mo. Then, ito naman yung tinatawag na D or sa driving position mo naman. So, ito, reverse. Ito naman, syempre, para makaabante ka. So, paano ba ginagamit itong shift lever? So, tapakan nyo yung brake, i-press nyo yung nandito sa may bandang unahan, then ilagay nyo kung sa neutral lang muna kayo, magdadrive. Basta gagana siya, dapat nakatapak kayo sa brake at nakapress kayo dito mismo sa shift lever. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung meters and multi-informational display. So, ito yung tinatawag na tachometer. So, minimeasure yan by RPM or revolution per minute. Ang minimeasure niyan is engine speed. Ito namang nasa kanan natin, yung tinatawag na speedometer. So, ang minimeasure naman ito is yung vehicle speed. So, napakalaga na tumitingin tayo dyan once na nag-drive tayo. Kasi may mga area na merong mga speed limit. Ito naman yung engine coolant temperature gauge. So, ito yung nag-i-indicate kung yung engine temperature mo is overheat na ba or nasa range pa. Ito naman yung tinatawag na fuel gauge. So, ito naman yung mag-i-indicate syempre kung utang ka or malapit ka ng ma-empty. Tapos, nandito din yung mga warning indicator lights and vehicle information display. So, ito naman yung tinatawag na handbrake.
ito ay secondary brake kapag ikaw ay nagda-drive. Yung ibang sasakyan, electronic na to. Pero dito sa Terra VE, mechanical pa rin yung ginamit nila. Pero ako kasi, personally, mas komportable ako kapag mechanical yung handbrake. Ito naman yung tinatawag na emergency flasher switch. So kapag pinindot mo yan, makikita mo dito sa dashboard mo yung dalawang arrow na nagbe-blink. So ito naman yung infotainment ng Nissan Terra VE 2024. Touchscreen display na yan. So meron yung AM, FM, pwede na rin sa Bluetooth. So ito yung nagsisilbing command center para mag-function yung entertainment system dito sa loob ng sasakyan. So ito naman yung sa steering wheel, yung horn. Then, meron na rin yung SRS airbag. Dito naman sa left side niya, nandito yung audio control para hindi ka napupunta sa infotainment mo. Then, nandito rin yung information display control. So, kung gusto mong i-check yung sa cluster mo, ito lang i-click mo. Ayan, mapapagtan niya. Ito naman sa right side ng steering wheel mo, nandito naman yung cruise control, voice recognition system, and yung talk switch. So, para kapag gusto mong sagutin yung tawag, hindi mo na para hanapin yung cellphone mo, dyan ka na lang mag-answer ng call. Then, kapag naman bago kayo mag-drive, syempre, kailangan makuha mo muna yung tamang position ng steering wheel mo. Para ma-adjust mo siya, kailangan mo lang ito pababa, then yan na. adjust mo siya kung saan mo prefer. Ang ayoko nga lang dito sa Nissan Terra VE again is wala siyang telescopic or yung parang forward-backward na adjustment, puro up and down lang. So ito naman, yung nandito sa left side na bandang bottom ng steering wheel, nandito yung instrument brightness control, and kapag magpapagas ka, nandito naman yung fuel filler, door opener, trip or reset switch, and parking sensor. Ito naman yung tinatawag na vehicle dynamic control. And once naman na gusto mong buksan yung hood mo, meron ditong ipupull na lever. Kapag pinul mo yun, bukas na yun. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung turn signal lever. So, itong turn signal lever, ito yung magbibigay ng communication system natin sa other driver. So, once na ito ay itaas ko, makikita nyo sa dashboard nyo, pakanan. So, ibig sabihin, sa labas, makikita na yung headlight ko tsaka yung rear ko, nagbiblink siya ng pakanan. So, malalaman ng driver na papunta ka sa kanan. Once naman na ibababa ko siya, pakaliwa naman. So, malalaman din ng driver na ikaw ay papunta sa kaliwa. Ito naman, function na to, ito naman yung sa headlight niya. So, kapag kagabi na, syempre, kailangan mo yung headlight. So, malalaman mo na umiilaw na yan kapag meron na siya dito na icon. Ito naman, para mapagana mo yung fog light niya. So, ito lang i-rotate mo. Pag nag-drive ka, meron din tayo tinatawag na highlight. Para gumana yung highlight, i-pull mo lang ito. So, sa icon naman, makikita mo yung blue na yun. Ito namang nasa kanan na lever, ang tawag dito is washer and wiper lever. So, ginagamit ito once na hindi visible yung nasa salamin mo dito sa unahan. So, halimbawa, medyo maalikabok siya, i-pull mo lang. So, gagana yung washer niya. Tapos, ibaba mo lang itong mismong lever, gagana naman yung front wiper niya. Ibaba mo siya ng ibaba, pabilis ng pabilis yan. So, syempre, depende sa lakas ng ulan. So, balik natin. Then, ito namang side na to, pinul mo, ang gagana yung washer sa harap. Pagka siya naman ay pinush mo, ang gagana naman ay yung washer sa likod. Ngayon, para naman ma-wiper mo yung nasa likod, ito naman, i-rotate mo lang. So, yun o, intermittent or on. Gagana naman dyan yung wiper sa likod. Sunod natin pag-uusapan is yung air conditioning ng Nissan Terra VE 2024. So, kung lamig at lamig lang, masasabi kong panlaban talaga ito ng Nissan Terra. So, ito yung fan speed niya, o gaano kalakas yung buga ng hangin ng air conditioning system natin. Tapos, ito naman, dual na yung temperature niya. Kung malamig sa lugar, so pwede kayong gumamit ng heater. Ito naman, normal na aircon. Then, ito naman, mga pang-defog. Ito yung defogger button. Kunyari, maraming fog dito sa front nyo. Click nyo lang yan. Kung sa likod naman, click nyo lang to. Then, ito naman for air circulation. So, ako lagi sa akin naka-on yan talaga kasi para maganda yung circulation dito sa loob ng sasakyan. Ito naman, kung nakabukas yung aircon o hindi. Then, ito naman, kung saan nakaturo yung arrow, dun papasok yung ventilation natin. Then, ito, may halong exhaust. Regarding sa ventilation, sa front, ito yung mga ventilation natin. Dito sa driver, isa sa kaliwa. So, para naman sa aircon dun sa likod, so, on nyo lang yan.
Then, makikita yung adjustment sa second row. So, yun, isa sa mga pinagmamalaki ng Nissan Terra yun. Kaiba nilang ventilation dun sa likod, saka adjustment ng aircon. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung power controls natin. So, ito, control for side mirror. So, kapag ito, click ko, automatic mag-fold yung side mirror natin. Ito naman, controls din for side mirror. So, sa ano siya, sa pag-view mo. Yung L stands for left and yung R stands for right. So, kapag ito, pinihit ko papuntang left, then i-up, down, or left-right ko siya, gagalaw lang yung side mirror natin sa left. So, same din with the right. So, ito, tinatawag na window lock. So, bagay na bagay yan pag meron kayong makulit na bugoy. So, once na-click mo yan, hindi na nila makokontrol yung window nila, either open or close. So, naman, door lock. So, pag pinindot mo yan, automatic, lahat ng door mo nakalock na. Ito naman, syempre, kung may lock, meron ding unlock. Ito naman, window control. So, pwede kong kontrolin yung window ng passenger, pati nung sa driver, gamit lang ito. So, pwede kong kontrolin yung sa katabi ko, sa second row, syempre, yung sarili kong window. So, ipapakita ko naman sa inyo yung interior light. So, napakaganda yan kasi cool light na yung ginamit nila. So, pwede mo silang buksan isa-isa, then pwede ring sabay-sabay. Pwede mo rin silang i-link sa door. So, kung nasisilaw kayo habang nagda-drive, pwede yung ibaba itong visor. At ito naman yung paborito ng ating mga asawa habang nag-drive ka, yung tinatawag na vanity mirror. Go. Well, mga ka-DC, napakita na namin sa inyo ang benefits, feature, and specification ng Nissan Terra VE 2024. Ngayon, kayo ang tatanungin ko, sulit nga ba ang pagkakabili namin dito? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong klase ng vlog, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ma-notify ka every time na mag-upload kami ng mga ganitong klaseng video. Peace out! Bye!